views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Naarangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia. Ayan, so nagkaroon lang po tayo ng rescheduling sa ating time slot ng Usapang RCEF kaya ngayon po tayo naka-on air. Ayan. Pero ako po ang inyong makakasama at makakakwentuhan sa special episode po ngayon ng Usapang RCEF. So, syempre bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang mga aming butihing direktor dito po sa PhilMec, ang ating Director 4, si Sir Junicio G. Alvindia, Director 3, si Sir Joel Vidator, ang ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos, ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres Tuates Jr., at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. At syempre binabati rin po namin ang aming mga section chief sa STEEDS at sa STEEPS na sila Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Besgie S. Magararo. At syempre isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-field work, sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel. Ayan, naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyabang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa mga magsasaka at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa bansa. At sa huling episode po natin ay tinalakay natin ang Women Farmer Beneficiary for celebrating Women's Month. Kasama po natin dito si Miss Gina Cosme mula po sa Caridad Sur Farmers MPC ng Llanera, Nueva Ecija. Kaya kung na-miss po ninyo ang previous episode na to ay maaari po ninyo itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po muna natin at pakinggan ang balitang RCEF. RPS beneficiaries sumailalim sa Enterprise Needs Assessment Activity. Binisita ang 14 FCAs at LGU sa isinagawang Enterprise Needs Assessment ng EDD katuwang ang FMFOD para sa piling benepisyaryo ng RPS mula Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan noong March 2 to 6. Layunin na aktibidad na suriin ang kasalukuyang operasyon ng rice processing enterprises at mga plano nito para sa sustainable na operasyon. FCAs nagsanay sa land preparation at harvesting technologies. 13 FCAs mula sa Northern Mindanao ang lumahok sa isang specialized training course tungkol sa land preparation at harvesting technologies sa Valencia City, Bukidnon noong March 10. Nasa 25 na kalahok mula sa lalawigan ng Bukidnon, Misamis Oriental at Lanao del Norte ang dumalo sa pagsasanay kung saan natutunan nila ang tamang paggamit at maintenance ng mga makinarya. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. At wag din po kalimutang i-like at i-follow din po ang mga official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM.
Ayan, so, syempre ngayong special episode po natin ay makakasama po natin si Sir Percy M. Engasa mula sa Kilusang 5 para sa lahat Multipurpose Cooperative ng Talavera, Nueva Ecija. Tatalakayin po natin ang kwentong tagumpay ng isang Rice Processing System or RPS beneficiary sa ilalim ng RCEP Mechanization Program. Ayan. Magandang araw po, Sir Percy. Baka may gusto po kayong batiin or i-shout out, sir. Magandang tanghali po sa ating lahat at sa mga taga-Filmex. Shoutout po sa mga kasamahan ko sa Kilusang 5 para sa lahat Multipurpose Cooperative. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan. So, first time niyo, sir, ma-interview po sa radyo. First time sa ganito. Okay. So, ready na kayo, sir? Ready na, ma'am. Okay, so yan. So, para po umpisahan natin ang ating talakayan at para po sa mga hindi nakakaalam, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung gaano na po kayo katagal bilang benepisyaryo ng Rice Processing System sa ilalim ng RCEP Mechanization Program? Okay. Halos sa magtatatlong taon na po kami, buhat na kami ay mabiyayaan ng RPS. Yun po sa ilalim po ng filmmaking po. Halos magtatatlong taon na po. 3 taon na, sir. Sir, pwede nyo po bang ikwento kung paano nyo po na-discover ang RCEP Mechanization Program? Nung una kasi, nung nag-diversified kami sa agriculture, nakita namin yung mga farmer members namin na kailangan ng mga ganitong pasilidad sa mga post-harvest particular. So, kaya kami nag-engage dito at nagtanong-tanong kung may mga nakita kaming mga ibang co-op din na mga kilala ang Filmex. So, nag-try din kami. So, doon para mapagbigyan namin yung aming mga farmer members. So, inalam namin yung ganito na makarating dito sa Filmex. Yes, yan man. Okay. So, sir, ano po yung naging epekto ng RPS sa inyong produksyon ng palay at bigas at sa inyong kita bilang magsasaka po? At sa inyong samahan? Yes po. Una po dito sa production ng palay, siyempre po mas marami po ang hindi nasasayang na palay kapag po naani. And then mas maganda po yung nagiging kalidad ng ating pong mga bigas kung sakali po ito ay ating mabigas kasi po hindi siya katulad nung lang siya, nung kabudkono na lang. Dito po may multi-stage. Marami po siya pinagdadaanan and then nakikipag-compete din po siya sa merkado kung sakali ang ating mga bigas. Maganda po siya. Yes. Kumbaga, sir, quality po. Quality po ang ating naging bigas. Yung durog, pwede mong iwala. Yung buhok, pwede mong uulang. Ganun po ang naging sa amin na maganda. And then sa kita naman po, syempre po, doble po siya. Pagka po kasi maganda nga ang ani mo, mababa naman ang presyo, siyempre hindi po masyadong magiging maganda ang kita para sa magsasaka. Pero po kapag maganda ang presyo po ng palay, nagiging maganda rin po ang kita ng magsasaka. Konti lang po ang nasasayang kasi po hindi sila natatakot na wala silang pagdadala na pasilidad. And at the same time, naiinggan niya po silang mag-produce ng marami kapag po meron silang alam na pagdadalan. Katulad po namin, kami rin po ay bumibili ng mga palay, kaya po doon sa paligid namin, so kami na po bumibili ng mga palay ng aming mga membro at saka po nung hindi na rin namin membro, nakikipag-engage na rin po kami sa kanila. Dahil nga po itong RPS ay hindi naman po ito pang co-op lang. Siyempre po yung mga kapit-barangay, bayan po namin, kinikater na din po namin sa RPS po. So, marami pong natutulungan, sir. Yes, ma'am, marami pong natutulungan ito. Wala pong natatakot na masasayang ang kanilang ani o mabubulok. And at the same time, mas mahaba po ang shelf life ng kanilang mga palay at bigas. Yes. Paano po, sir, nakakatulong ang RPS sa pagpapababa naman, sir, ng post-harvest losses po sa inyong lugar? Doon po sa post-harvest, halimbawa po, ang nangyayari ay umani sila. So, ang gagawin nila, hindi na sila pupunta sa kung saan-saan. Doon na agad sa gawin namin, meron na. Minsan meron kami mga tao na iikot-ikot sa lugar para kausapin yung mga na meron tayong pasilidad dito. Nagpapakilala po kami, kami sa barangay, na meron tayong pasilidad na ganito dito sa ating lugar. Kaya po yung nitong mga nagdaang anihan, so pinupuntahan naman po kami ng mga tao and then mga miyembro. Tapos po yung mga tao rin namin, massive po ang kanilang pagmamarket sa pamimili din ng palay at saka sa pagpapamiyembro po ng aming kooperatiba. So, ganun po.
Okay. Sir, gano'n naman sir kadali or kahirap gamitin or i-maintain po ang mga makinang ibinahagi sa RPS po? Sa una po muna ay sa madali po siyang gamitin, lalo na po kung talagang sapat na may kaalaman ang mag-operate. Opo. Mahirap po siya kung hindi po siya, siyempre wala siyang tamang kaalaman o wala siyang proper training para po sa paggamit ng mga makinarya. Kailangan po mag-train sila sa FieldMech para po magamit nila ng maayos. Tsaka po yung iba naman, yung mga spare parts naman, mahirap lang siya pagka hindi siya available kaagad-agad dito sa ating lugar. Kaya po ang ginagawa namin, bago gamitin, i-check mo ng mabuti, matapos gamitin, i-check din po mabuti para po sa susunod ay maayos. And then, maglaan po kami ng mga pondo po doon sa kita para po meron pa kami pang ayos dun po sa mga pyesa na kung sakali pong masisira. At lagi po dapat readily available ang mga parts na laging nandyan lang naman sa ating pamilyahan. So sir, talagang kumbaga naka-monitor po kayo. Yes, ma'am. Parang before after gamit Yes, po. po. Yes, I-minomonitor Yes, po. ma'am. Dapat po ganun. Dahil yun po ang aming napag-aralan sa training mula sa FieldMech. Ayan. So, okay. So, ayan mga ka-Radyo Agri. Sana po ay nakapag-take down notes kayo at makatulong po ang mga impormasyong ito na binahagi po ni Sir Percy. Ayan. Syempre, wag po muna kayong aalis at magbabalik po si Sir Percy para sagutin ang ating mga natitirang katanungan. Ayan. Syempre, sa mga nagpaplano naman po magsumite ng application upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng FieldMech Office by Region kasama na rin ng mga focal persons na maaari ninyong i-contact. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, FieldMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, FieldMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, FieldMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136.
For Negros Island region covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For PEED covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focus at PhilMec officers na maaari ninyong i-contact kung meron po kayong mga concerns regarding po sa inyong mga application para maging beneficiary po ng RCEP Mechanization Program. Ayan, pero syempre bago po tayo magpatuloy ay magbasa po muna tayo ng comments at pagbate mula sa ating mga live viewers. Ayan. So mula po sa RCEP Extension page, ayan si Sir Jerly Franco, ayan, watching from the municipality of Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Ayan, tara kape tayo. Ayan, good afternoon po sir. At mula naman po sa Radyo Agri Facebook page, ayan, kasamaan daw po ito ni Sir Percy sa kanilang co-op. Ayan, si Ma'am Alma Bautista Almeda. Ayan, good afternoon po ma'am. Ayan, so syempre para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ay kasama pa rin po natin si Sir Percy. Ayan. So sir, para po sa ating susunod na katanungan. So regarding sir sa nabanggit niyo po kanina na pagsasanay or mga trainings po na binibigay ng PhilMec. So bilang RPS beneficiary sir, ano po yung mga experience po ninyo na maaari nyo pong ibahagi sa ating mga listeners bilang RPS beneficiary na experience nyo po bilang nagbibigay po kasi ng trainings, ganyan sir. So ano po yung mga experience nyo po doon? Una po, kami nagpapasalamat dahil nakapag-training kami sa PhilMec at yun nga po, yung binigay nilang RPS sa amin ay nagagamit namin ng
maayos. Base po dun sa aming mga napag-aral din sa drying and then sa pag maintenance. Napakaganda po ng benepisyo. Hindi po katulad nung iba na talagang pag binigyan wala na, nakatenga na lang. Ito po pagka po galing sa FieldMec at sigurado po kayo nakapag-training, hindi po kayo mamumblema unless po talagang hindi kayo nakinig sa pagte-training. Napakaganda po ng ating ng ibinibigay ng ng FieldMec na trainings. Yan, ma'am. Bukang maganda sir experience niyo sa mga naging trainings, Sa trainings po talaga napakaganda ng aming experience. Opo. So, monitored naman sir lahat. Yes, Opo. Okay. Pero syempre sir, di ba bilang beneficiary, syempre may mga naging hamon din po kayong naranasan. So, maaari niyo po bang i-share sir sa ating mga viewers kung ano po ito? Unang-una, ngayon sa diesel, medyo mabigat ang diesel, di ba? Isa yon. Tapos dun sa anong bago-bago kami, hindi naman dahil nag-training kasi panay libro nung nag-actual, iba pa yung actual, iba pa yung may load. Nung nag-try kami ng may load, medyo nahirapan kami. Minsan sa pagtutuyo, naka-experience kami na sobrang tuyo, sobrang nadurog yung naka-experience kami muna na nadurog yung bigas. Doon naman sa kulang sa tuyo, ganun din, nadurog pa din. So, nung hanggang tumatagal na pag-aralan na namin ng maayos, so, sa tamang MC nung palay, so nakuha po namin yun ng maganda. Kaya po pag naghiwalay kami ng puro buo lang. Pag durog lang. Napakaganda po nung Maganda po yung RPS 1. Mas mataas po ang recovery niya compare sa malalaking rice mill. Ganun po. Ang experience po namin sa RPS 1. So, sir, linawin lang din po natin, di ba, yung pong inyong opisina nasa Talavera, Nueva Ecija po. Pero yung RPS nyo po is nasa Santo Domingo. No po. Kasi may mas malaki pong lugar, tama po ba, sir? Po, tama po. Ang amin pong lupang mas malawak ay nasa barangay ng Santo Rosario sa Santo Domingo. Doon po kami may lupang malaki, kaya po doon na-set up yung aming RPS 1. Pero po ang aming main office ay nasa po ng Talavera, sa bayan po ng Talavera. So, kaya po ganun magkaiwalay po yung aming opisina. Pero meron din po kaming branch sa Santo Domingo. Yun po yun ang opisina niyo rin, sir. Opo. Meron din po kami sa Laor branch, sa Muñoz branch, Quezon City, at saka sa mga Catarman, Samar. At ang main office po namin ay sa Talavera. So, dito po talaga sa Nueva Ecija. Dahil po national nga ang aming registration, kaya po meron kami sa Samar, Catarman, Samar. Okay, so malawak pala sir talaga yung nyo po, no? Yung co-op nyo po. Cute pa lang, ma'am. Cute pa lang. Ayan. So sir, para sa huling katanungan na po natin, so ano po ang inyong mga rekomendasyon upang mas mapabuti pa po ang implementasyon ng RPS sa ilalim ng RCEP bilang isang RPS beneficiary po? Ang marirecommend ko po ay maging matalino sa pagpili ng mga FCAs na paglalaanan upang maging ganap na ang pagpapalaganap ng mga ng mekanisasyon at maging kapakipakinabang ang mga makinarya ay pinamamahagi na galing sa field. Yan po. And then, ipagpatuloy pa po yung mga pagte-training para po mas marami pa pong makaalam para sa ganitong mga programa. Ayan. So talaga sir, dapat maging hands-on, lalo na po sa mga trainings na binibigay ng FieldMec para ma-monitor natin yung mga kagamitan sa RPS. Yes, ma'am. Ayan. Okay, so yun po ang mga impormasyon na hatid sa atin ni Sir Percy Engasa. Sana po nakapag-take down notes po kayo mga karadyo agri. Ayan. Pero huwag po muna kayo aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Jesse Sanchez. Ako po ang kasalukuyang chairman po ng aming kooperatiba na ang pangalan po nito ay Badeco, na kung saan Barangay Aquino Development Cooperative po. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Aquino, sako po ng Likab, lalawigan po ng Nueva Ecija. Kami po ay nagpapasalamat sa DA, sa RC po, dahil kami po ay nakatanggap ng isang traktora, isang combine, dalawa pong dryer na tig 12 tonners. Napakalaking bagay po para sa aming kooperatiba ang pagkakabigay po ng mga makinarya na to. Kasi po malaking tulong po sa mga magsasaka.
bagamat ito po ay aming pinauupahan, pero hindi po namin kaagad sila sinisingil. Ito po ay pinauutang muna sa amin at saka po mas mababa ng konti yung aming ginagawang paupahan. Alam naman po ninyo na hindi po porke binigay po sa amin ang mga makinarya na ito ay libre. Doon nga po nagkakaroon ng problema yung ibang mga kooperatibang nakakatanggap. Kala po nila kung binigay ito ay libre, pero hindi po. Ibinigay po ito sa atin para po ipanghanap buhay natin, para po ipang negosyo. Lalong-lalo na po yung aming 2 dryer na bagong tanggap na 12 tonner. Napakalaking bagay po para sa aming kooperatiba. Dahil yung pong aming 2 lumang dryer ay hindi po namin naagwantahan yung pumapasok na palay ng miyembro namin. Kaya malaking tulong po yung 2 dryer na ibinigay sa amin. At yung pong mga kagamitan na ibinigay sa amin na mga makinarya, ang kainaman po dito ay available po yung mga gamit nila na kung saan pwede po kaming bumili kahit saang lugar dahil available nga po. Yung pong aming pagkakabigay po ng mga makinarya na to ay talagang malaking tulong po para sa aming kooperatiba at para sa aming mga magsasaka. At kaya po, ako po bilang kinatuwang po ng Barangay Aquino Development Cooperative, lubos po ako nagpapasalamat sa buong pamunuan po ng RCEP at saka po ng DA. Maraming salamat po. Ayan, at yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula po sa Licab Nueva Ecija. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, so dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa kwentong tagumpay ng Rice Processing System Beneficiary sa ilalim ng RCEP Mechanization Program. Ayan, kasama po natin syempre si Sir Percy. Ayan, so Sir, baka meron pa po kayong gustong ibahagi or sabihin para sa ating live viewers? Siguro po doon sa mga samahan o sa mga kooperatiba, kung meron po pa po kayo na gustong malaman o i-improve sa inyong mga kooperatiba, pwede po kayong makipag-ugnayan sa FieldMec. Kasi po, mahirap din kapag sinasarili niyo lang ang inyong problema. Kapag po kayo may napagsasabihan o ilalapit niyo po sa kanila, baka po sila ay makatulong. Hindi man makatulong personal o spiritual, baka po meron po silang maisasuggest. Lalo na po sa marketing, meron po silang team sa ganun. Doon po sa mga nangailangan. Hindi po pwede na sinasarili nyo lang po. Ilalapit nyo po sa kanila ang problema para po kasama po natin sila sa paggawa ng solusyon. Yun po, maraming salamat po. Ayun, ayan, napakaganda naman nun, Sir. Maraming salamat po, Sir, sa pagbabahagi po ng inyong kwentong tagumpay at mahalagang impormasyon para po sa ating mga listeners and viewers. Salamat, Sir, sa time po ninyo. Alam ko po busy po ata kayo, Sir. Bye, Ma'am Pia. Thank you. Apo, ayan. Ayan, so maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode po natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec may makinarya kang maaasahan. Ito po ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. RCEP, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at ACME Kern Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM. PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.